Sasagutin mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita. At kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. At bukod po sa radyo, kami po ay present din sa inyong mga telebisyon sa lahat po ng Signal subscribers. Kami po ay nasa True TV Channel 19. Yes, we're on Channel 19. At syempre, hindi po kami mawawala sa inyong mga socials. Nandyan po kami sa Facebook at sa YouTube. Hanapin nyo lamang po ang True Network PH. At mga kapatid, abay 84 days na lamang po para tayong may Christmas countdown na. 84 days na lamang po, botohan na. May 12 na. May midterm elections na po tayo. Pipili tayo ng mga bagong senador, kongresista at iba pang mga lokal na oposisyon. Kasama din dyan ang party list, of course. At ngayong umaarangkada na po ang campaign period para sa national positions, dapat maging mapagmatsyag po tayo sa mga kandidatong hindi sumusunod sa batas. Kasi kung hindi sila sumusunod, nagva-violate, what more? Kung sila po ay maupo sa pwesto, edi mas lalo silang hindi susunod sa batas. Puro na lang palakasan ang mangyayari. Alam niyo po, ayon sa huling update ng COMELEC, 5 senatoriable ang nahuling gumamit ng hindi tamang campaign materials. Pero isa lang yan sa mga posibleng paglabag po, ha? Nandyan din ang vote buying and selling, tampering, coercion, at iba pa, marami pa. Ngayong araw, pag-usapan po natin ang legalidad ng pangangampanya at eleksyon. Tutok po dahil sagot ko kayo sa usaping batas. At syempre, hindi po mawawala mga kapatid ang ating question of the day, paano masisiguro ang malinis na eleksyon? Again, paano masisiguro ang malinis na eleksyon? Kung may gusto po kayong i-share, mag-comment lamang po kayo sa ating live streams. May mga nais itanong, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or sa 8689-3290. Again, that's 8689-3289 or sa 8689-3290. Oras natin mga kapatid, 9 na minuto magkalipas po ang 4:00 ng hapon. Simulan natin ang talakayan live via StreamYard. Ang resident lawyer po ng Good Morning Kapatid sa TV5, siya rin po ay isang election lawyer. Welcome back sa Sagot Kita, Attorney Buko de la Cruz. Hi, Attorney! Hello, Miss Cheryl, sa inyong mga milyon-milyon taga-subaybay. Naks, naman sarap naman pakinggan nun. Election lawyer ka rin bala? Di busy-busy ka ngayon. Marami ka bang yes po. Marami ka bang mga kliyente na tumatakbo ngayong midterm elections? Without naming yes po, names. Seasonal po yan eh. Sige po. Meron. Marami pong kliyente ngayon, lalo na sa aming law firm, sa Divina Law po. Ayan. Meron sa national position. Meron po. May senador, meron pong congressman, may mga party list, may local officials din po. Okay. Not necessarily, na may mga kaso na sila ngayong kinakaharap, pero they just wanna make sure they're getting your services para lang makaiwas or mag-guide. Mabigyan nyo ng guidance, na baka meron ng bina-violate. Ano ba dapat dito na ganun po ba yun, Attorney? Tama po. Marami pong humihingi ng tulong ngayon para sa compliance. May mga kailangan po kasing isubmit sa COMELEC. Ganun din po, briefing o pagtuturo, pagtitrain sa kanilang mga tauhan kung paano po maiiwasan ang anumang paglabag sa Omnibus Election Code, sa Fair Elections Act, at sa mga resolutions po ng COMELEC. Okay, ayan, na-mention nyo na po, Attorney Buko, ang Omnibus Election Code at Fair Elections Act. Ano po ba ang salient points po nito? Yung pong Omnibus Election Code, yan po ang pinakauna, matagal na po yan.
Diyan po nakasaad ang mga batas patungkol sa eleksyon, particularly kung ano ang mga pagbabawal during the election period, campaign period, no? Yung dalawang period na yun ang pinaka-importante, at kung paano parurusahan ang mga lumalabag o yung prosecution of election offenses. So diyan makikita kung ano ang vote buying, ano ang mga prohibited acts during the election period. Diyan din makikita kung paano kakasuhan at ano ang grounds for disqualification ng mga kandidato. Doon naman sa Fair Elections Act, ito po yung tungkol sa mga paggastos. No? Diyan makikita ang lawful at unlawful election propaganda. Ano ang pwede at hindi pwedeng gawin para sa pamamaraan ng pangampanya. Nandiyan din po yung campaign finance. Magkano ang halaga na dapat gastusin ng mga kandidato at paano ito mababantayan ng gobyerno at ano ang parusa kung ikaw ay hindi susunod sa takdang limitasyon ng paggasto. So yan po yung dalawang batas na yan. Batas on this. Pero meron ding mga resolution po ang COMELEC. Yung pong itong mga resolution na to, okay lamang po or hindi na ho ba yan kailangang gawing batas? Yan. Hindi na po, kasi po yung pong COMELEC resolution ay merong bisa o effectivity na para rin siyang batas. Ang trabaho po o tungkulin ng COMELEC resolution ay bigyang linaw o ang mga nilalaman ng Omnibus Election Code, Fair Elections Act at iba pang batas kaugnay sa halalan. Binibigyan po ng Constitution, ng ating saligang batas, ang COMELEC ng kapangyarihan na maglabas ng ganitong mga resolution o yung mga implementing rules and regulation para po mas mapagtibay, mas mapadali at maging malinaw ang pagpapatupad ng mga batas na iniakda ng Kongreso. Puntahan muna po natin, mga kandidato mismo, Attorney Buko. Okay, yung qualification, simulan po natin sa qualifications. Ano ba yung mga qualification ayon sa batas? Meron yan, ano ba yung minimum qualifications? Okay, go ahead po. Sa Pilipinas po kasi, Miss Cheryl, halos pare-pareho po ang qualification. Nagkakaiba-iba lang po sa residency requirement at sa age. Depende kung ano ang posisyon na tinatakbuhan. So unang-una, dapat ikaw ay Pilipino, no? Natural-born Filipino. Pag ikaw ay tatakbo bilang presidente, vice, senador o congressman, dapat ikaw ay natural-born Filipino. Pangalawa, dapat able to read and write. Yan po ay qualification sa lahat ng posisyon. No? Kahit anong posisyon, kailangan able to read and write. Walang requirement na college graduate. Kailangan lang able to read or write or learn. Marunong kang sumulat o bumasa. Pangatlong requirement ay residency. So dapat ikaw ay nakatira sa Pilipinas o sa lugar kung saan mo nais bumoto o tumakbo kung ikaw ay local candidate tulad ng congressman. Sa senador, dapat 2 years immediately preceding the election, ikaw ay residente ng Pilipinas. Kapag congressman naman, at least 1 year immediately preceding the election o bago mag-halalan. Pag sa edad naman, senador, dapat at least 35 years old on the day of the election. Congressman naman, 25 years old on the day of the election. So yan lang po, yung karaniwang qualification. Wala na hong ibang hinihingi. Wala na pong hindi kailangan may bahay, hindi kailangan ikaw ay college graduate. Yun lang po, able to read and write, natural-born Filipino kung specific positions na nangangailangan dito, no? Sa mga local naman, hindi kailangan natural-born. Doon lang po ito sa presidente, vice, senador, congressman, at residency. Depende ho kung anong posisyon ng iyong tinatakbuhan. Tingin nyo ho, dapat baguhin yan, dagdagan, or maging pataasin pa yung dagdagan yung mga qualification? Hindi po. Ang dahilan po kung bakit yun lamang ang requirement, kasi po yun lang din po ang requirement para makaboto. Para makaboto, ikaw dapat ay Pilipino, ikaw dapat ay marunong bumasa at sumulat, at ikaw dapat ay residente ng Pilipinas. Dahil po ang konsepto ng demokrasya, yung may karapatang bumoto, ay dapat may karapatan ding maiboto. Kung higit sa karamihan sa atin ay wala namang college degree, bakit natin hihilingin na requirement ito? Ibig sabihin, madidisenfranchise. Maraming kababayan natin ang hindi makakaboto or makakatakbo. Kaya limitado lamang ang mga requirement na nilalagay.
Kasi ang essence, no, ang buod ng demokrasya ay lahat ng may karapatang bumoto ay dapat may karapatan ding maiboto o tumakbo at mamuno sa kanyang mga kababayan. Pagdating sa disqualification, dito kayo pumapasok bilang election lawyer, you guide the candidates para makaiwas sa disqualification, no? Ano ba yung mga ground for disqualification at doon sa inyong pagpapractice, saan kadalasan sumasabit o nadidisqualify po ang isang candidate? Okay. Meron tayong dalawang panuntunan na kailangan tandaan natin, Miss Cheryl. Meron tayong tinatawag na cancellation ng COC o kakansilahin ng iyong Certificate of Candidacy na ang effect nito ay para ka na rin na-disqualify. At meron din namang petition for disqualification. Sasampahan ka ng kaso dahil sa iyong paglabag sa mga nilalabas na nakalagay na provision ng Omnibus Election Code. At ikaw ay madi-disqualify, hindi ka na makakatakbo. No? Ang kaibahan niya, yung petition for cancellation, limitado lamang ang ground nun. No? Ang ground lang nun ay nagsinungaling ka sa iyong Certificate of Candidacy tungkol sa isang bagay na patungkol sa iyong qualification. So kung nagsinungaling ka tungkol sa edad, nagsinungaling ka sa residency, nagsinungaling ka sa iyong citizenship, yan ang mga grounds pwedeng kansilahin ang iyong COC at dahil doon hindi ka na makakatakbo at hindi ka pwedeng i-substitute. Yun ang effect ng cancellation of COC. It is as if you were never a candidate. Yun namang petition for disqualification. Ipina-file sa mga taong lumabag sa provision ng Omnibus Election Code. Ano po yung mga nilabag nila? Halimbawa, ikaw ay green card holder. Hindi ka residente ng Pilipinas. Pero ikaw ay merong green card o galing sa Amerika, katibayan na ikaw ay residente ng ibang bansa. Meron kang passport galing sa ibang bansa. Ibig sabihin, hindi ka citizen ng Pilipinas dahil ni-renounce mo na ang pagiging Pilipino. Nandyan din yung vote buying. Namili ka ng boto or nagbigay ka ng kahit na anong bagay para makakuha ng boto or para wag iboto ang isa pang tao. Or nilabag mo yung mga prohibited acts during the election period. Lahat yan ay grounds for disqualification. So, violation ng Constitution, paglabag sa mga batas, pag-commit ng crime, no, conviction of an offense. So ito po yung mga ilan sa mga grounds for disqualification. Ano, conviction of crimes involving moral turpitude? Yes po. Yung conviction dapat ay final na, no? Meaning umabot na hanggang Korte Suprema. Meron nga tayong isang kaso diyan, Cheryl merong isang sikat na kongresista na nakasuhan ng libel, no? At dahil nakasuhan siya ng libel, siya ay sinentensyahan ng 6 na taong pagkakulong o multa. Nagbayad na lang siya ng multa, so hindi siya nakulong, no? Pagkatapos noon ay tumakbo siya bilang congressman ulit, pero siya ay finailan ng disqualification dahil siya raw ay na-convict ng isang crime involving moral turpitude. Sabi ng Korte Suprema, tama, hindi siya makakatakbo muli dahil siya ay nakasuhan ng isang offense. No? So isa yon sa mga grounds for disqualification. Bukod pa rin sa disqualification kung ikaw ay nakasuhan ng kasong kriminal ng higit sa 1 taon ng parusang kulong. So kung convicted ka ng libel, never ka nang makakatakbo? Doon sa kasong yun, nilinaw ng Supreme Court na merong kang karapatang makatakbo uli after 5 years. After 5 from years, service of sentence. Pero yung service of sentence, na hindi ka naman nakulong, no, ay bibilangin mula sa araw na ikaw ay nagbayad ng multa. Okay, that's clear. Okay, puntahan naman po natin usaping early campaigning. Ito nakaka-frustrate sa marami ngayon kasi dinesisyon na nito ng Korte Suprema na there's no such thing as early campaigning kasi ngayon wala raw powers dito ang COMELEC. Bakit po? Paki-explain nga po sa mga kapatid natin kung bakit wala pa yung campaign period, naglipa na yung makikita nating napakalalaking billboard, may mga materials na tayong nakikita, yung mga, hindi pa natin kasi sila, pag daw hindi pa nagsisimula ang campaign period, you can't
call them senatorial senatoriable or senatorial candidate. Senatorial aspirant pa lang. Pero sige nga, paintindi nyo po sa amin, ano ba yung naging desisyon, ano rin yung desisyon dito ng Korte Suprema? Okay po. Ang batas po natin sa eleksyon ay merong dalawang crucial period. No? Yung election period na nagsisimula bandang January 11, no? At nagtatapos yan ng June 11. Yan yung election period, 120 days. Yun namang campaign period ay magkaiba sa national at sa local. 90 days para sa national candidates. Nagsisimula 11, dire-diretso yan hanggang May 12 na eleksyon. At 45 days naman ang campaign period para sa local. So around March 28 hanggang May 12 ang kanilang 45 days. Ano ang significance nito? Yung mga pagbabawal sa mga kandidato tungkol sa paraan ng pangangampanya, yung lawful and unlawful campaign propaganda, mga pwede at hindi pwedeng gawin bilang paraan ng pangangampanya, ay nagsisimula lamang sa campaign period. Sa makatwid, kung ikaw ay hindi pa, kung wala pa sa campaign period, hindi ka pa tinuturing na kandidato. At dahil hindi ka pa kandidato, hindi pa nag-a-apply sa'yo yung mga pagbabawal. Yan. Pati yung limitasyon sa gastos ng halala. Yung ginastos mo bago mag-campaign period ay hindi kasama sa limitasyon, no? Yung limit ng spending. So, crucial yung dalawang period na yun. Mm-hmm. Si Pinera, nung araw kasi, Miss Cheryl, basta nag-file ka ng Certificate of Candidacy, kandidato ka na. Mm-hmm. So, lahat ng pagbabawal, nag-a-apply na kasi nag-file ka na ng COC. Oh. So, kung ang filing ay October at ang campaign period ay, let's say, kung national candidate, January. So, mula October hanggang January, bawal kang mag-campaign. Di ba? Mm-hmm. Kasi kandidato ka na eh. Hindi pa pwedeng mag-campaign dahil ang campaign period ay January pa. So, mula October hanggang January, bawal kang mag-campaign. Pag nag-campaign ka, ang tawag doon, premature campaigning or electioneering. Pwede kang ma-disqualify. Dumating ngayon yung Fair Elections Act, nagkaroon tayo ng computerization ng halalan, inagahan talaga yung filing, malayo sa start ng campaign period. So, naging crucial ngayon yung tanong na bawal bang mangampanya bago dumating yung campaign period nag-file ka na ng COC. Na-test po ito, no? Dahil ang rule bawal no? Na-test po ito nung may isang kandidato, no? Si Mayor Pinera, nung siya ay nag-file, nag-motorcade siya. Pagkatapos niyang mag-file, so kandidato na siya, pabalik, naka-motorcade pa rin sila. No? Ang sabi nung kanyang kalaban, that is electioneering, premature campaigning, dahil nag-file ka na ng Certificate of Candidacy. Bawal yan. Umabot sa Korte Suprema ang desisyon. Sabi ng Korte Suprema, hindi pa siya kandidato kahit nag-file na siya ng Certificate of Candidacy. Sa makatwid, hindi pa nag-a-apply yung mga pagbabawal sa kanya. Nagiging kandidato lamang siya sa simula ng campaign period. Mm-hmm. Yan. So, wala nang premature campaigning. Bakit? Kasi dati, bawal mangampanya sa panahon na bawal mangampanya bago mag-campaign period. Di ba? Sabi ng Korte Suprema, hindi ka pa naman kandidato, so pwede kang mangampanya. Pagdating ng campaign period, pwede na talagang mangampanya kasi campaign period na yun. So, technically, nawala na yung premature campaigning. Yan. Dahil sa ruling ng Supreme Court doon sa Pinera versus Comelec. Mm-hmm. Kaya ngayon, ay kahit na sabi mo, kunwari, kahit na, okay, pagkatapos ng midterm elections, magsimula ng mangampanya, wala, there's no such. Yes po, kasi hindi pa siya kandidato, so wala ang pagbabawal. Yung ba pwede pang questionin ulit or i-apela at questionin yung decision ng Korte Suprema? Or when you say, kasi nagdesisyon na nga po Korte Suprema, that's final and executory na talaga. Pwede pa rin pong gumawa ng batas ang Kongreso, amyendahan nila ang Fair Elections Act or Omnibus Election Act at ilagay nila doon kung kailan ang effectivity ng mga prohibitions. Dahil yung interpretation ng Korte Suprema ay interpretation sa batas. So po pwede itong linawin ng Kongreso sa pag-amyenda ng ating Omnibus Election Code or Fair Elections Act. Mangyayari kaya yun? Hindi sila makikinabang.
Malabo po. Wala, ikaw na nagsabi niya na, attorney na malabo. Kasi ang nakakatakot lang dito, kasi mas malaking pera ang inilalabas ng isang kandidato. At ito, hindi pa yan mga kapatid, diba? Hindi pa yan kasama sa minomonitor na expenditures, at hindi yan kasama dun sa i-report or inire-report sa COMELEC, di po ba? Ang i-report lang yung simula ng campaign period. Tama po. Kaya na-defeat yung purpose ng limitasyon. Ang reason kung bakit may limit ang pwede mo lamang gastusin ay para magkapantay-pantay ang mahirap at mayamang kandidato. Dahil pareho lang kayo ng pwedeng gastusin. May limit lang. Pero dahil nga sa ruling na ito at nagkaroon ng disparity, lumalabas na nawala na yung purpose ng limitasyon. No? Dahil yung may pera, o pwede nang bumili ng placement ng ads, no? Maglagay na siya ng maraming ads bago mag-campaign period. Magpagawa na siya ng malalaking billboards, no? Dahil hindi pa siya sakop ng regulation. Correct. Sa size, sa limit, no, ng airtime at ganoon din sa limit ng expenses. So alam na this, yung mga nakita nyo bago campaign period, alam nyo nang sila yung mas maraming pera na ginastos at inilabas. Ano po, yun na lang ang gawin nating mas maging mapanuri tayo doon sa mga bagay na yun. Kaya mayat minuminuto nyo nakikita at sa lahat ng estasyon napapansin nyo, daming pera nito Hindi po biro hindi po biro. Alam nyo po, sa telebisyon, ang bayad po yan ng kliyente. Whether kandidato po yan or nakikita nyo yung mga produkto na nakikita nyo yung commercial, mga kapatid ang bayaran dyan per 30 seconds. Per 30 kalahating minuto. Depende po yan sa oras. Pag nakita nyo yan, time, mas mahal. Kung nakita nyo po yan ng alas 6 ng gabi hanggang mga alas 10 yata ng gabi, yan yata yung prime time block. I can be wrong but para magka-idea po kayo, yan yung prime time block. Mahina po ang kalahating milyon per 30 seconds. Tama po. Sa isang Tama po. Sa isang 30 seconds, isang spot. Ngayon, ang purpose nga po sa pagdating sa campaign period, alam nyo, ang COMELEC din, para nga siguro din mabigyan ng pagkakataon lahat at mas mura at pumasok doon, 50% po ba ang sinasabi ng COMELEC na kung ano yung usual na rate card po ng isang estasyon for the past 3 years, kunwari lang mga kapatid, 100,000, kunwari lang, para mas madali ang math, dapat i-charge mo yung kandidato na yan ng 50% or lower. Tama ba, attorney? Wala naman siyang nilagay sa resolution na 50% or lower. Nilagay lang niya standardized rates. At nilimitahan niya yung minuto. So ayun, sa isang stasyon, 1 hour, 20 minutes per station sa ads, at ganoon sa radyo naman, 180 minutes per station. So, ayan mga kapatid. So, ganun po kamahal. So, kung matagal nyo na silang nakikita before the campaign period, October pa lang, November pa lang, kikita nyo na yung mga mukha nila sa television. Ako, napakalaki na po ng ginastos ng mga yan. Ano po. So, just so you know, kaya doon ako nagre-react It's not fair. Sabi nyo nga, yung Fair Elections Act, yun yung purpose sana nung batas. Pero hindi. Nakagawa o nakaisip ng paraan, nagkaroon ng way para mas gumastos pa yung mga kandidato. So, hindi nagiging patas. Anyway, just so you know mga kapatid, ayun po. Puntahan natin. Mag-break ako ng kaunti. Nakakalahating oras na pala tayo. Sa ating pagbabalik, pag-usapan pa po natin yung iba pa pong mga bawal. Hindi dapat nating obserbahan sa isang kandidato ngayong campaign period na sa national elections. Patuloy natin makakasama si Attorney Buko de la Cruz. Kung kayo po ay may mga gustong tanungin, klaruhin, mga kapatid, ay maari po natin i-konsulta yan kaya Attorney Buko. Huwag po kayong bibitaw. Maaari po kayong magkomento sa ating live stream or tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines 8689-3289 or 8689-3290. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita.
Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama pong inyong lingkod, Cheryl Cose. Mga ating question of the day, paano masisiguro ang malinis na eleksyon? Post po kayo sa ating live stream. Or baka may gusto po kayong klaruhin sa ating pinag-uusapan, maaari po kayong tumawag sa 8689-3289 or sa 8689-3290. At kasama pa rin po natin si Attorney Buco de la Cruz, ang ating legal expert. Isa po siyang election lawyer expert. Attorney, pwede bang tanggalin ng concerned citizen ang campaign paraphernalia na alam niyang illegal? Pwede po, no? Pwede dahil po yan ay paglabag sa batas, no? So kung halimbawa, nilagyan ang iyong bahay ng poster at yung bakod mo may nagdikit, no? Walang pahintulot, pwede mo tanggalin, no? Dahil yan ay property mo naman. Dumaan ka sa kalsada, may nakita ka nakakabit sa poste, pwede mong tanggalin kasi bawal maglagay sa poste ng kuryente, no? So walang po pwedeng magkaso sa iyo dahil yung ginawa nila ay labag sa batas, kaya pwede tanggalin ng kahit sino. Okay, lawful, ano ba yung mga lawful campaign materials? Remind nga po natin yung ating mga kapatid attorney. Yes po. Yung lawful campaign propaganda or paraphernalia, nagiging lawful po siya kapag ikaw ay sumusunod sa mga panuntunan, no? So ibig po sabihin, kailangan lang sundin mo yung limitasyon sa size. Halimbawa, ng material. So pag posters or tarpaulin, dapat ang size niya not exceeding 2x3 feet, no? Mga posters, no? Whether framed or posted na nakasabit lang, no? Kapag naman flyers, may size limitation din yan, no? Dapat hindi lalagpas sa 8.5 to 14 inches. Parang long bond paper. So yun yung maximum ng flyers, no? At kung ikaw naman ay merong mga caucus or rallies, pwede kang maglagay ng mahabang streamer, 3 by 8 feet ang maximum, no? Pero kailangan mong tanggalin within 24 hours after nung event, no? So 5 days before the event, pwede mong ilagay, pero within 24 hours after the event, kailangan tanggalin mo na doon sa lugar kung saan kayo nag-rally or nag-caucus or nagpa-meeting, no? Pero yung 2x3 posters, hindi kinakailangan tanggalin yun. Sa lahat ng mga lihitimong lugar kung saan pwede maglagay, pwede kang maglagay noon. Ang tawag doon yung common poster areas, no? Billboards. Pwede ka magpagawa ng billboard at dyan walang limitasyon yung size ng billboard, pero may limitasyon ng period. Not more than 2 months, no? Not more than 2 months. So 60 days ang billboards. At dapat ang distansya niya ay not exceeding 1 kilometer from each other. Yan. Yung mga nilalagay sa bus, yung sa likod ng bus, yung parang mga sticker. Opo. Pwede yan, basta may pahintulot galing sa COMELEC. No? Kailangan, ang tawag dyan ay transit political ads. At sa lahat ng binanggit ko na propaganda na yan, kasama na yung online TV ads, TV ads and radio ads. No? Lahat yan kailangan may nakalagay na paid for by or donated by kung ito ay bigay lang, no? Lahat yan kailangan merong printed by kung ito ay paraphernalia na hawak, no? Printed materials, and paid for by sino ang nagbayad. Nakalagay doon yung totoong pangalan at address nila. Yan. So yun po yung mga lawful election propaganda. So yung hindi sumusunod sa mga yon o nakalagay sa mga lugar na bawal at wala doon sa COMELEC poster areas or common poster areas, yung po ang tinatawag nating unlawful election propaganda or bawal. Attorney Buco, under COMELEC Resolution number 11064, required na isubmit ng kandidato yung kanilang ding SOCMED platforms. Ito dito talagang malaking challenge ito, no, sa COMELEC kung paano yan monitor. So anong take nyo on this, yung sa mga SOCMED platforms? Kahit na ba tingin nyo magiging effective to kahit na sabihin pa ng COMELEC nga na required kayong isubmit yung kandidato and kayong mga kandidato ng inyong mga SOCMED platforms? Actually, yung magandang layunin ng COMELEC, no, tama po yung ginawa nila na i-register. Protection po ito ng tao, ng mga namboboto ng electorate at ng kandidato. Hindi naman nire-regulate
ng COMELEC kung ano yung laman, no, ng kampanya sa loob ng mga pages na ito ng social media. Nire-require lang na i-register para alam ng COMELEC at alam din ng mga botante kung itong page na ito na may mukha ng kandidato ay lehitimo na kanya. Kasi madaling gumawa, Cheryl, ng mukha mo, pangalan mo, pero hindi sa'yo yung account na yun, no? Yeah. Ang tawag doon, mga posing o poser, di ba? Identity theft. Pangalan mo, mukha mo, pero hindi naman sa'yo yun, no? At maraming nilalabas na maaaring makasira sa'yo. Kaya, nire-require ng COMELEC na i-register nyo sa COMELEC kung itong social media account na ito, either Facebook or Instagram or LinkedIn, yan ba ay sa'yo? I-register mo. Hindi naman, walang limitasyon eh. Walang limitasyon sa kung ilan ang pwede mong i-register. Walang limitasyon sa kung ano ang pwede mong ipalabas, i-post doon sa iyong social media account. Ang requirement lang ng COMELEC, i-register para meron silang talaan, listahan ng mga legit, mga lehitimong SOCMED sites ng kandidato. At yung hindi registered ay i-order nila na i-take down. Susulatan nila ang Meta, susulatan nila ang Instagram, susulatan nila iba pang social platforms para tanggalin yung mga sites na hindi lehitimo dahil hindi na-register ng kahit sinong kandidato. Or kaya kahit na mismong kandidato or supporter ng kandidatong yun, pwede nyong i-report po yan kasi baka nga nagagamit na imbes na makabuti, nakakasama pa or nakikita nyong unfair, ay maaari nyo po yung i-report as a citizen. Okay, punta tayo sa vote buying. What qualifies as vote buying? Pera lang ba ito or pwede sa iba pang uri ng favors? Okay. Actually, ang vote buying ay malawak, no? Dahil ang definition niya under Article 261 ng Omnibus Election Code, no? Nakalagay po doon, vote buying is defined as to give, offer, or promise money or anything of value in order to induce anyone or the public to vote for or against any candidate. So, hati-hatiin po natin. So, ito ay to give, offer, or promise. So, hindi kinakailangang aktual na maibigay sa'yo. Kung pwedeng pangakuan ka ng pera o anumang ganansya, bagay o pabor, vote buying na yon, no? Kahit na hindi aktual na naibigay sa iyo. At ito ay hindi lang para iboto ang isang kandidato. Pag ikaw ay binigyan ng anumang pabor, pera o gamit o bagay para hindi iboto ang isang tao or para hindi ka boboto, yun ay vote buying pa rin. Tawag doon reverse or negative vote buying. Yan. So, malawak po ang vote buying, hindi lang po cash. Kasi pwedeng maging ganun, sabihin pala, no? Huwag na ho kayong pumunta, huwag na kayong bumoto. No, hindi nyo naman kailangan akong iboto, huwag na lang ho kayong pumunta sa mga sa mga presinto at bumoto. That's a form of vote buying as well. At hindi kailangan cash lang to. Kunwari, may paayuda. Yan, grocery. Paayuda, or may pa-feeding program. Tama po, or pa-contest, or pa-raffle, pa-bingo. At yan ay kung gagawin during the campaign period. Again, kahit na alam nyong kandidato siya, nakakalito nga yun, attorney, nag-file siya ng certificate of candidacy ng October. Tapos sunod-sunod, nagpapa-feeding program sa inyong lugar. Nagbibigay ng ayuda kahit na po AIX yan or yung sa isa pa ng DSWD, AKAP. Tupad. Ayan, mga tupad. Hindi po yan pera ng mga kandidato, Sa atin po yan. Deserve po natin yan dahil pera po yan, taxes yan ng taong bayan. Baka kiniklaim nila or nandun sila yung namimigay, hindi naman ho kailangan kasi trabaho naman ho yan ng DSWD. Hindi ho kailangan maging present doon ang politiko. Kaya lang, ang mahirap doon, may pa-feeding program everyday. Napansin nyo, napapadalas to Wala pang kampanya, pero napapadalas yung pagbibigay ng ayuda, pag-iikot, or pa-feeding program. Hindi pa po yan mairereklamo as vote buying, pero mag-isip na po kayo.
before ba siya nag-file ng certificate of candidacy, ganyan na ba siya sa inyong lugar? Hindi pa, diba? Ayan. Kasi po, nagpaparamdam na yon kasi nga, papunta na ng eleksyon. So, dapat po mas maging observant tayo, mga kapatid. Okay, so yun pala. Pero ano ang parusa? Attorney Buko, ano ang parusa sa mahuhuling nagbebenta ng boto? At yung tumatanggap din? Tama po, yung pong bumibili at tumatanggap ay pareho pong pwedeng makulong. No? Ito po ay election offense at may parusa po ito hanggang 6 na taong pagkakulong. Kaya seryoso po itong offense na ito. At pareho kayong mananagot, no? Yung bumibili at yung nagbebenta ng boto. Ano po ang parusa dyan, attorney? Kulong po, pagkakulong po hanggang 6 years. Ayan, no, diba? Sabi po ng COMELEC, pwede raw manghuli kapag nakakita ng vote buying. Legal ba po talaga yung warrantless arrest? Paano bang gagawin ng isang citizen? Baka naman matakot, kadalasan, di ba? Ayoko makialam dyan. Mga mamaya, balikan lang ako. Actually, Miss Cheryl, isa ito sa mga matagal na naming hinihiling na reforma sa election code natin, sa Omnibus Election Code. Sa mga ordinaryong offense, no, ordinaryong krimen, kahit na anong paglabag ng revised penal code o yung krimen, no, na tinatawag, pagnanakaw, pagsira ng gamit, pagpatay, lahat yan pwede mong arestuhin ng walang warrant. No? Basta ito'y ginagawa sa iyong harap. So, kapag aktual na nakikita mong lumalabag sa batas, pwede mo siyang arestuhin kahit walang warrant. Kahit sino pwedeng gawin niya. Except Ms. Cheryl, ang paglabag sa Omnibus Election Code. Nakalagay po sa Article 266 ng Omnibus Election Code, no person shall be arrested and or detained at any time for any alleged election offense, except only upon a warrant of arrest issued by a competent judge. Article 266. Ibig po sabihin, hindi ka pwedeng mag-warrantless arrest kung ang dahilan ay ang paglabag sa election code or any election offense. Kailangan kasuhan mo muna at kumuha ka ng warrant sa korte. Yun ang problema natin, Miss Cherry. Parang nalito kami doon. Pero nalito kami doon kasi sabi ng COMELEC, pwede raw manghuli kapag nakakita ng vote buying. Hindi po pwede. Under Article 266 batas po ito Nakalagay po except only upon a warrant of arrest issued by a competent judge. This is something that they need to clear, di ba? Yes po. Nakalagay po kasi no person, negative. Pagbabawal ito. No? Ang title pa nga po ng Article 266, no arrest in connection with the election campaign. Ibig po sabihin, bawal ho talaga. Yung pagkakasulat ng batas ay pagbabawal. No? No person shall be arrested and or detained at any time for any alleged election offense, except only upon a warrant of arrest issued by a competent judge. So maliwanag po na hindi pinapayagan ang warrantless arrest sa mga paglabag ng ating Omnibus Election Code or any election offense tulad ng vote buying. According po kasi sa COMELEC, Resolution 11-10-4, promulgated January 28 lang. Any law enforcement officer may, without a warrant, arrest a person when, in his or her presence, the person to be arrested is actually committing or is attempting to commit the election offense of vote buying and vote selling or acts constituting ASR. Okay. Tama po. Any yan nga po yung paraan ng COMELEC employee para solusyonan itong Article 266. Nilagay po nila sa kanilang COMELEC resolution ito. Ang problema po namin, Miss Cheryl, ang COMELEC resolution ay hindi pwedeng bumago sa isang probisyon ng batas. So kung ito po ay kukwestiyonin, maaari pong ipawalang bisa ng Korte Suprema ang naturang resolution na taliwas sa batas. Ang pwede lang pong gawin ng mga COMELEC resolution ay ipatupad o linawin ang batas, pero hindi po pwedeng amyendahan ng COMELEC ang batas gamit ang COMELEC resolutions. Nako, dapat klaruhin yan or mabalikan ng kasi wala lang. Sabi nyo nga, wala. Makiki-question din pala yon. May mga, sa iba naman po, may mga certain na tao daw na bawal naman mag-endorse or kahit mag-express lang ng voter preference. Sino-sino po itong mga ito?
At ngayon po na may social media na ang sinasabi din ng mga tao, private account ko yan personal ko yan Hindi ko naman ginagawa yan bilang media or teacher. Yun, ano po ang take nyo on that? An explanation nyo on this, Attorney Buko? Opo. Meron pong dalawang pagbabawal at yung dahilan ay magkaiba. Una, bawal po ang partisan political activity sa mga taong covered ng civil service. So ito ho yung mga rank and file employees, yung mga may security of tenure sa gobyerno. Sila po ay mga appointed officials or employees at nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya covered sila ng civil service. Bawal po silang makilahok sa anumang partisan political activity. Bawal makampanya, mag-endorso, pabor o laban sa sino mang kandidato. At ang penalty po rito ay dismissal from the service. Kahit first offense, pwede kang matanggal. Kahit asawa mo yung kandidato, hindi mo pwedeng ikampanya. No? Dahil specific ang pagbabawal sa partisan political activity. Hindi kasama sa pagbabawal yung mga elected officials. So yung mga halal na opisyal ng gobyerno at yung mga nag-occupy ng political positions, yung mga coterminous or primarily confidential position or political appointees tulad ng cabinet secretary, ASEC, USEC, no? Yung mga ina-appoint ng presidente at pagkatapos ng kanyang termino ay maaaring tanggalin na ng susunod. No? So itong mga ito ay talagang political naman ang nature. Kaya pwede silang mangampanya. Pero yung pong mga covered ng civil service, like mga police, yung mga nasa mga teachers, no? Yan ay civil service employees, o yung mga empleyado sa munisipyo, sa ahensya ng pamahalaan, bawal po silang mag-endorso o mangampanya. Yung pangalawang klase naman po ng pagbabawal ay patungkol sa mga media personalities or TV personalities. Hindi ho sila bawal mangampanya. Pwede ho kayong mangampanya, kaya lang po kapag binanggit nyo ang pangalan ng isang kandidato or ginesting nyo ang isang kandidato, ito po ay ibabawas sa kanyang limitasyon sa minutes. No? So yung 120 minutes per station, isasama po yun yung endorsement ng mga media personalities or TV personalities. Pangalawa, sinasabi ng COMELEC sa kanilang resolution, presumed na bayad kayo. So, kung kayo ay nag-endorso ng isang kandidato, pwede nyo gawin yan. Kaya lang, presumed na bayad kayo. Kaya, habulin naman kayo ng BIR. Dahil kailangan nyo ideklara yung inyong tinanggap para i-endorso ang isang kandidato. So, technically, hindi siya pagbabawal dahil pwede ka mag-endorso. Yun nga lang, may kaakibat na responsibilidad. Okay. So, pero kami sa media, pag in-interview namin ng isang kandidato on issues or reaction on certain birada ng kakakalaban or pwede yun, okay lang. As long as Pwede you're yun. not campaigning or like, as long as hindi ka nagsasabi o habang ini-interview ay iboto nyo ako. Basta hindi sinabi yon. Yes po, hindi po kasama sa limitasyon na binanggit natin kanina, yung mga news items. Yung incidental lang ang kanilang pagharap. No? So yung if the appearance of the candidate is incidental to the presentation of the subject, no? Let's say, siya talaga yung nasa balita dahil kinover yung kanilang pangangampanya, hindi ibabawas yon sa kanyang minutes. No? Dahil incidental yung presence niya. Ang talagang focus doon ng reporter ay yung event, no? na kinover yung event. Or on-the-spot coverage or interview tungkol sa isang news item at bahagi ng news ay interviewin siya. So, ibig sabihin, hindi talaga siya ang focus. Incidental lang na kasama sa ini-interview dahil ang balita ay yung event nila. Ayan, yun po ay hindi po covered. Or kung siya ay in-interview on a totally different matter at hindi naman siya hinayaang mangampanya ng kanyang sarili. In-interview siya para sa isang bagay na related sa kanyang tungkulin dahil siya ay senador or siya ay congressman o siya ay opisyal ng pamahalaan at hinihingi ang kanyang sagot sa mga katanungan patungkol sa kanyang trabaho. Yan po ay lahat hindi ibabawas doon sa kanyang 120 minutes na station limit.
Mhm. Attorney Buko, punta ako dito sa mga komento tsaka mga tanong ng ating mga netizens. Si Gallianito Gerald, may bill na ba para maparusahan ang mga nagka-cancel ng COC at mga nuisance candidate na mga halatang pampagulo lamang? Bill or batas siguro tinatanong niya rin. Wala pong batas, no? Wala pa hong bill kasi nga po karapatan ng kahit sino ang tumakbo. Yung pong mga may karapatang pumoto ay dapat may kaakibat na karapatang tumakbo o maiboto. Mhm. Ngayon, tungkulin po ng COMELEC na salain ito dahil hindi naman lahat ay seryosong kandidato. So yung po mga nuisance ay tinatanggal ng COMELEC. No? Moto proprio, ibig sabihin kahit walang nagpipetisyon, pwede hong tanggalin ng COMELEC, no? Base sa kanilang mga panuntunan. So hindi ho bawal yun kasi tinatadhana nga po yun ng batas. Yun na ho yung parusa. Yung parusa na ho yung pag tinanggal ka sa listahan, yun na yung parusa sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka bibigyan ng pagkakataong makaparticipate, makalahok sa halalan. Hindi ka na pwedeng kasuhan dahil lamang sa ikaw ay nag-file. Dahil tinuring kang nuisance. Mahirap naman po yun. Kasi karapatan nga po ang maghain ng paglilingkod. Paano rin daw, attorney, yung malalaman yung vote buying? Ngayon nga daw may GCash, Maya, and other e-wallets na. Tama po. It's matter of proof. No? At ang burden of proof o ang tungkuling magpatunay ay nandun sa nag-aakusa o nagkakaso. So, ikaw na nagkakaso, ang kailangan magpatunay na siya ay lumabag sa offense ng vote buying. Pero marami na hong nahuli, Miss Cheryl, no? Kasi merong tinatawag na presumption ang batas. In fact, sa COMELEC resolution, merong mga ganung presumption. So pag nahuli halimbawa ang isang sobre na may pangalan ng kandidato, may lamang pera, or merong sample ballot, ang presumption, yung listahan na yon, yung kandidato nando sa sobre, siya ang may pakananong vote buying na yun. So presumption yun. Ikaw ngayon ang nare-reverse yung burden of proof. Yung kandidato ngayon ang magpapatunay na hindi niya alam yon or hindi siya yon. Yeah. So, may mga ginawa na ang COMELEC na pamamaraan para mapadali ang pagpapatunay. So, ni-reverse nila yung burden of proof, no? In certain instances para ang magpapatunay na ay yung kandidato. Okay, si Shaila Marquez, paano po kung tinanggap ko yung binigay ng kandidato pero hindi ko naman ibinoto? Pwede ba akong makasuhan? Yung po kasing pagbibigay at pagtanggap ay kaso na, whether binoto mo or hindi. In fact, yung pong vote buying, kahit nga ho offer, kahit nga ho promise, kahit nga ho hindi mo tinanggap, pwedeng makasuhan yung nag-aalok. Ganun din po yung tumanggap. Kahit na hindi mo siya binoto, basta ikaw ay tumanggap, yun po ay election offense. Ayan. Kasi meron minsan maririnig mo, tanggapin nyo po pero wag nyo iboto. Kandidato na nagsasabi noon. Krimen po yun. Ayan, okay. Okay, sino ba? Ayan, Tinko, Marie Narcua. Hello, Ruben. Marjon Dominic Mamot, thank you. Wala na po kaming oras pero siguro itong huling minuto, Attorney Buko, ay ilaan nyo po doon sa pagpapaalala sa ating mga botante. Paano nila mapoprotektahan ang kanilang karapatan at the same time, 'di ba? Dapat nilang bigyan ng halaga at pangalagaan ito. Go ahead po. Ano po ang inyong paalala? Opo, paalala po sa ating mga kababayan, sagrado po ang halalan at ang inyong boto ay sagrado. Ngayon lamang po sa panahon na ito ng halalan, nagkakapantay-pantay ang mahirap at mayaman. Tigi-tigisang boto lang po tayo. Kaya dapat po pangalagaan natin ito dahil ito lang po ang ating boses. Huwag po nating ibebenta ang ating boto at huwag tayong boboto ng hindi mga kwalipikado. Dahil pag nagkataon, nagkamali tayo ng binoto o tayo ay nabudol o nakuha sa ayuda, maaari pong 3 taon o 6 na taon tayong magsisisi sa taong ating ibinoto. Kaya isip-isip po tayo, iboto po natin yung tunay na magsiservisyo, yung hindi magninegosyo, yung pong may kwalifikasyon at hindi lang ambisyon. Marami pong salamat for joining us this afternoon, Attorney Buko de la Cruz, Senior Partner sa Divina Law at isang election lawyer. Magandang hapon sa iyo, Attorney Buko. Thank you.
Maraming salamat din po. Magandang hapon. At dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita.